Ibig sabihin, aalamin natin talaga yung katotohanan. Pag-aaral po kami, kumbaga, pinaalam po namin kung ano yung buong katotohanan, hindi puro yung kalahati. Kaya doon sa pagtuturo po namin, pagka narinig yung buong katotohanan, talagang malalaman po yung mali. Kaya pag nakita natin yung buong katotohanan, hindi na maibig sabihin, tinira natin yung mga iba-ibang maling turo. Hindi talagang lalabas po yung maling turo pag nakita yung buong katotohanan. Kagaya po nung ating pinag-aaralan, sa Biblia po ay meron pong sinabi sa Revelation 3:7. Kasi ang mag-uusgaw sa mga turo, hindi po ako, no, yung Bible. Kaya minsan sa pag-aaral po natin, kasi ang layunin po ng church na ito ay ipaalam yung truth sa mga nakikinig. Yun po yung pinakalayunin. No, hindi po natin pipilitin silang maniwala, pero pag narinig naman po yung katotohanan, nasa tao na kung magpapansin siya na gusto niya yung aral. Kung ayaw, wala po tayong magagawa. At kung tinamaan naman po yung kanilang turo, hindi naman po yung sinasadya. No? Kasi talagang, sabi nga po, kaya sabi ni Jesus Christ, know the truth and the truth shall set you free. Meron po sa Bible yan, John 8:32. Inyong malaman ng katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin, sa iba-ibang subject, may katotohanan. Sa science, sa nag-aaral ka sa school, may katotohanan yan. Yan yung kanilang tinuturo at lahat ng tinuturo dyan ay hindi pwedeng inventong turo. No, kasi pagka binigyan mo yung ako, hindi naman nagbabago turo niyan eh. Science, sabi na, systematized knowledge based in fact, hindi naman magbabago meaning niyan. Ang science talaga naghahanap ng katotohanan para paliwalaan. Hindi sila naniniwala sa teorya. Ganon din ang Biblia. Ang Biblia, pag narinig mo yung katotohanan, bawal yung teorya. Bawal yung haka-haka. Halimbawa, ano ba yung haka-haka? Halimbawa, sabi ko, yung ulap, kung dating mababa, tapos may nagwalis, meron siyang kwintas, sinabit siya, yung kwintas, naging bituin, tumaas, tapos binayo, nabangga yung ulap. Wala naman kayo mababasa dito noon. No, wala kayo mababasa dito. Ibig sabihin, ganun din ang Biblia, ganun din sa science na subject, kailangan ng katotohanan. Hindi pwede ang mga teorya. No? Teorya lang na ang tao galing sa unggoy. No? Sabi nila, ang tao galing sa unggoy. Pero ayaw naman nilang pumayag. No? Payag pa kayo galing sa unggoy. Ayaw naman nilang pumayag. Kaya teorya lang yun. Kaya ibig sabihin, pagka teorya, wala sa katotohanan yun. Bawal po yun. Sige, simulan na po natin. Buksan natin sa Revelation 3:7. No? Ayun daw, may bangko doon. Revelation 3:7. Meron pong ganito yung nakalagay. Gagamit naman po tayo ng mga verses eh. Sabi niya ganito. Dapat tagaan lang po natin magbukas ng Bible para makita po natin yung truth, no? Sabi niya ganito po. At sa anghel na iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, iyong totoo, iyong may susi ni David, iyong nagbubukas at di may lalapat ng sinuman at naglalapat at di may bubukas ng sinuman. Sabi po dito ay meron daw nagbukas ng pintuan na hindi may sasara ng sinuman. At meron namang pintuan na isasara na hindi rin mabubukas ng sinuman. Ang binabanggit po ditong banal, yung totoo, may susi ni David, Jesus po yung binabanggit doon. Yung tapat, Jesus po yun. Yung totoo, kasi sa susunod pag-aaralan din natin ito, bakit tinawag Jesus na totoo, banal, tapos bakit siya sinabing may susi ni David? Kasi yung susi, authority yon, hindi yung literal. No, symbolic yon.
pamamahala yon na naiatang kay Jesus Christ. Kaya siya yung may susi ni David. May otoridad, may kapangyarihan, may kapamahalaan. Ngayon sabi rito, siya rin yung banal at totoo. Totoo yun, na siya yung banal at totoo. Kasi ang Diyos hindi siya nakitang gumawa ng mali. Si Satanas hindi rin siya nakitang gumawa ng mali. Diba? Sabi niya kay Satanas, nasusulat, hindi lamang sa pinapay na bubuhay tao. Nung pinutukso siya ni Satanas, hindi rin siya nakitaan ni Satanas ng mali. Ang Diyos hindi rin. Sabi niya, ito ang kinalulugtan kong anak. No? Tapos, ang tao, hindi rin siya nahulihan ng pagsasalita ng mali. No? Sabi ng mga tao, kanino ba kami magbubuwis? O, pag sinabi ng ating Cesar, magagalit naman sa kanya yung mga religyoso. Kaya naman sinabi niyang sa Diyos, magagalit naman yung doon sa nagtatanggap ng buwis, ang pamahalaan. Kaya sabi niya, sagot niya, kinuha niya yung pera na ang larawan ay si Augusto Cesar. Sabi niya, ang kay Cesar, ang sa Diyos. Hindi nila nauhulihan ng maling pananalita si Jesus Christ. Kaya tama itong 3.7 na to, Revelation 3.7 na to, na siya yung banal, siya yung totoo. No? Kahit hindi nabanggit yung pangalan dito, si Jesus Christ yung sinasabing siya yung nagbukas ng pintuan na na hindi maisasara ng sino man at isasara niya na hindi naman mabubukas ng sino. Symbolic kasi yung pinto. Sa spiritual kasi marami pong pagpapalang binuksan. Kung baga sa natural, itong pinto na yan, natural yan. Yung binabanggit po ditong pinto, symbolic. Tumipipo. Tumipipo sa mga may binuksang pang-spiritual. Yung nga, gaya po nung gaya po nung... Ano yung isang pintuan? Kasi, alam niyo, ang Bible po dapat ang mag-i-interpret. Dito po kasi mabibis yung maling turo pag tao ang nag-interpret. Hindi mo pwedeng interpret ko ng sarili mo. Halimbawa, sabi mo, anong pintuan ba yun? Ano bang pintuan ng... baka ano yung mabanggit mong pinto, no? Hindi po yung gano'n. Ang dapat magpapaliwanag, ang Biblia. At meron pong binanggit sa John 10:9 nga, no? Mapyawan natin, no? Para doon sa mga bago, para marinig niyo po yung turo, kasi pilit po namin talagang pinauunawa kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi sa Biblia, eh. Kasi minsan, ito ang nahihirapan yung tao, basa siya ng basa, hindi niya naiintindihan. No? Sabi nga, parang gano'n, pag binasa ko ng Biblia, hindi ko naman maintindihan. Parang nauulit-ulit yung kwento, ganyan yung mga naririnig natin. No? Tapos pagka binasa ko dito, iba na rito, iba na doon. No? Kasi nga po, hindi po yung magbabasa ang mag-i-interpret. Ang dapat mag-i-interpret o magpapaliwanag, ang Biblia din. No? Ano yung pintuan? Ito po yung pintuan. Ay isa. John 10:9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Sino po yung nagsasalita dito? No, isa yun sa mga pag-aaral ng Biblia. Sino yung nagsasalita? Hindi po, no? Ako ang pintuan. Si Jesus Christ yung nagsasalita. Ano sabi ni Jesus Christ? Siya daw yung pintuan ng kaligtasan. Ngayon, ano yung pintuan binuksan ni Jesus na hindi maisasara ng sino man? Isa nga doon ay pintuan ng kaligtasan. Doon po sa mga nagsasaligte, alam niyo po, walang pintuan ng kaligtasan na sino mang magbubukas. Wala. Hindi pwede. Halimbawa, magbubukas ako ng sarili kong kaligtasan. Hindi po pwede yun. Kaya kailangan nakita po natin sa Biblia, ang pintuan ng kaligtasan, si Jesus Christ lang, wala na. No? Acts 4:12. Yun natin, no? Acts 4:12. Sabi niya ito, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sino rin po yung tinutukoy doon? Si Jesus Christ din. Sabi niya, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan.
sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya, tignan nyo, no? Yung mga verses ang magpapaliwanag. Diba? Yung mga verses, hindi po yung nagtuturo, magpapaliwanag. Baka mamaya ako nagpaliwanag, mali-mali. Sa Acts 4:12, sino raw ang kaligtasan lang? Jesus Christ lang. Paano nyo ba binuksan yun? Ang sabi ng Bible, binuksan ang pintuan ng kaligtasan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16 yun. Okay, papisabi nyo na to. John 3:16, di ba binigay ng Diyos Jesus sa mundo, sa lahat ng tao, parang sino mang daw sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, sa kanino mang iba, wala nang kaligtasan. Wala kayong ibang sasampalatayanan. Wala nang iba eh. Kung alam nila yung salitang lamang, kay Kristo lamang, di ba, nagkaroon naman tayo sa school. Pag sinabing lamang, wala nang iba. Dapat wala kang idadagdag doon na paniniwalaan bukod kay Kristo. Wala na. Dalawa lang ang pwede mong paniwalaan, ang Diyos at si Kristo. Eh, Pastor Padre, pwede ka bang sampalatayanan ng Diyos? Oo, huwag kang maguluhan. Ang sabi sa John 14:1, sabi ni Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Ilan yun? Ilan yung sasampalatayanan? Dalawa yun eh. Sa Diyos at kay Kristo. Ngayon, huwag kang maguluhan doon. Eh, Pastor, sa Diyos ako sumasampalataya eh. O tama yun. Pero pag sinabi mo, sa Diyos ka sumasampalataya, kay Kristo, hindi. Eh, hindi pwede yun. Magulo yun. Tapos pag sinabi mo naman, kay Kristo ka naniniwala, sa Diyos hindi. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia? Para daw hindi tayo maguluhan, magulumihanan. Sampalatayanan mo yung Diyos, sampalatayanan mo si Kristo. Pero, pagdating sa kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, meron pa bang iba? Ayun. Nagagalit sila. Ayun. Kasi nga, minsan ginawa nilang Diyos si Rizal eh. Ayun. Ginawa nilang Diyos si Rizal eh. O, tanong niyo sa mga kabataan niya, pinag-aaralan nila sa El Turismo, saka sa ano, kung bakit ginawa ng tao si Rizal na Diyos. Ngayon ang tanong, masama po ba yun? Nagawin mong Diyos si Rizal. Ano, ang Biblia na po sasagot doon, di ba? Hindi ko naman sinabing ako nagsabi doon eh. Ang sabi ng Biblia, kay Kristo lamang. Sa kanino bang iba, walang pangalan. Pag ang pag-uusapan, kaligtasan, no? Kaligtasan ng iyong spiritual, kaligtasan ng iyong kaluluwa, kaligtasan ng iyong katawan, ni Kristo lang yon. Wala nang iba. Ngayon, sabi ng Bible, sabi niya, may pintuang binukas, di ba? Bukas yun. Paano ka papasok? Ano yung pintuan ng kaligtasan? Bukas hanggang ngayon yun. Libre pong makapasok ang tao dito. Ngayon, sino ang magsasara? Tao, pag di siya pumasok. Kasi sabi, tingnan nyo, no? May pintuang binuksan, yung pintuan ng kaligtasan, tapos hindi ba isasara ng sino man, pero alam nyo, binibigyan tayo ng choice dito. Sasampalataya ka o hindi. Kasi sabi ng Bible, mamili ka. Sino ang iyong paglilingkuran? Ang Diyos-Diyosan o ang tunay na Diyos? Pinamimili. Pagdating sa kaligtasan, hindi tayo pinepwersa ng Diyos. Na kahit ayaw mo, sige, liligtas ka ng Diyos. Hindi po pwede yun. Kasi hindi naman tayo ginawang robot ng Diyos. Meron kang kalayaang mamili. Kaya ngayon, ay pakibukas. So, kailangan mong mamili. Gusto mo ba sumampalataya o ayaw mong sumampalataya? Kaya tignan nyo, ang punto ganito. Sino ang magsasara? Ikaw mismo. Pag ayaw mo, sarado yung pintuan ng kaligtasan para sa'yo. Ngayon, pero pag sumampalataya ka, bukas yun hanggang ngayon.
pwede kang pumasok. Pwede lahat ng tao pwedeng pumasok ngayon. Dahil yung pintuan ng kaligtasan na to, na binabanggit ng John 10:9, pintuan ng kaligtasan, bukas po yan. Open na open yan. Pero, kapag hindi ka pumasok, hindi ang Diyos ang nagsara para sa iyo. Ako po, ano po ba? Baka kami sabihin nun, Diyos ang nagsasara para sa akin eh. Hindi, no? Ang nagsasara dyan ay yung tao mismo. Kasi ayaw niya eh. Ayaw niya. Kaya nga sampalataya, tingnan niyo, pag sumampalataya ka, matatanggap mo yung kaligtasan. Makakapasok ka ngayon, hindi bukas. Tingnan nyo, sabihin nyo, ganito, paano ba pagpasok pa to? Sabi sumampalataya, hindi pag-asa, kasi pag pag-asa, hindi ka makapasok eh. Tingnan nyo. Pastor, balang araw na lang, saka na lang punta sa church, Pastor, pag matanda na ako. Tingnan nyo, hindi siya makapasok, no? Pero pag sinabi niya ganito, okay, Pastor, sasampalataya ko. Kailan siya makakapasok? Bukas? Iba sa Diyos, no? Napansin nyo, no? Pagsampalataya, yun yung first step. Huwag kang gagawa ng paraan na para ka makapasok sa ibang paraan. Diba? Kasi yun yung pintuan eh. Ang pintuan, nagbukas ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. Tapos ngayon, yung paraan para ka makapasok, sampalataya. Ang Diyos din ang gumawa ng paraan. Makinig ka daw ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Pagka nagkaroon ka ng pananampalataya, sabi ng Bible, maliligtas ka. Ngayon, meron pa bang ibang paraan, solusyon, para makapasok? Wala. Kaya hindi pwede yung halimbawa, iladagdag mo yung gawa mo, sasabihin mo, Pastor, magbuti naman ako eh, wala ako inaating tao eh. Maganda yan. Pero, hindi yan ang pagpasok sa pintuan ng kaligtasan na binuksan. Ang sabi ng Bible, sampalataya, Ephesians 2:8-9. Peso yun. 2, 8, and 9. Ano nakalagay dyan? Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Tapos na yung nangaligtas eh. Paano naligtas? Sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa inyong sarili, hindi sa loob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ano yung hindi sa pamagitan ng gawa maliligtas? Ngayon, pagkaparaan mo, ginawa mo, para makapasok, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Kasi, tignan nyo, bakit? Diba, sabi niya, Pastor, saka na ako papasok pagka hindi na ako lasinggero. Yan, tagal. Tagal, no? Lang kaya siya hindi na magiging lasinggero. Kaya sabi ko sa kanya, maglasing ka kaya hanggang gusto mo. Tapos palataya ka. Di ba, no? Kasi yung tao, gusto niya muna magbago para maligtas. Yun. Nagbabaligtas ko eh. Ang pagpasok sa pintuan ng kaligtasan, sabi ng Bible, Ephesians 2:8-9, by faith. By faith. Hindi po yung, Pastor, saka na ako pupunta pagka bagong-bago na ako. Sabi ko sa inyo, matatagalan ka na. Mamamatay ka na. Mapupunta ka na sa pintuan ng impyerno, hindi ka na mabubuksan doon. Kasi hindi mo tinanggap si Kristo eh. Hindi ka sumampalataya. Yun yung unang hakbang. Sampalataya. Wala kang pwedeng, sasabihin mo, ganito, darling, magbago ka na kasi. Para maligtas ka. Tanggalin mo na yung bisyo mo. Tanggalin mo na yung mga paninigarilyo mo. Pag-inom mo ng alak. Para maligtas ka. At di ginawa nung mister, tinanggal nga. Tapos sumama sa church nung asawa niya. Mga 1 linggo, natiis. O, patagalin na natin, 1 buwan, hindi nakatiis. Binalik yung bisyo, sabi niya sa asawa niya, darling, hindi ko kaya eh. O, kasi nga, anong pinapagawa ng bisis? Tanggalin lahat ng bisyo para maligtas. Ngayon, hindi po gano'n ang nasa Biblia. Ang nasa Biblia ay ganito, sumampalataya ka muna. Kahit ano pa yung kalagayan mo, masama ka, mabuti ka, makasalanan ka, nakapatay ka, magnanakaw ka, nang-rape ka, tanggapin mo si Kristo.
at hayaan mong si Kristo ang magbago sa iyo. Amen. Amen. Hindi naman kaya ng tao bumait eh. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Gusto kong bumait, hindi ko Lagyan mo nga ng trap. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Di ba? Tama yun, kanta na yun eh. Kasi nga, payo ng misis, payo ng mga tao, tanggalin mo kasi lahat ng bisyo mo para mapunta ka sa langit. Hindi po yun ang first step, no? Ito ang binuksan ni Kristo. Ang paraan, ganito po. Inandog niya yung katawan niya, binubo niya yung kanyang dugo para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ngayon, ang sabi ng Bible, sumampalataya ka, lahat ng kasalanan mong ginawa ng nakaraan, mapapatawad sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Yun yung paraan, pagsampalataya. Kaya kahit hindi ka katanggap-tanggap, pag sumampalataya ka, tatanggapin ka ni Kristo. Ngayon, may iba pa ba kayong pinto ang bubuksan para doon? Baka naman nagbubukas kayo ng sarili ninyong pintuan. Kasi nga, ano yung sarili mong pintuan? Paano ka mapunta sa langit? Kasi susundin ko yung 10 utos. Paano ka pupunta sa langit? Kasi magme-membro ko sa church. Paano ka maliligtas? Kasi ako, di ako naman nang-aapi. Nagbubukas ka ng sarili mong pintuan. So, huwag kayong magbubukas ng sariling pintuan ng kaligtasan. Dahil ang pintuan lang na pwedeng magbukas ang Diyos sa pamagitan ni Kristo, ang sabi ng Bible, sampalataya muna. Yun muna. Ngayon, yung paggawa ng mabuti, tutulungan na tayo ng Diyos noon. Habang nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, ang Diyos na ang tumutulong sa atin para gumawa ng mabuti. Ngayon, paghabang kahit nagkakamali pa tayo, ang dugo naman ni Kristo ang nag-aalis ng kasalanan. Kaya nga dalawa yung nililinis eh. Yung dugo, nililinis yung kasalanan natin. Tapos yung salita ng Diyos, nilinisin yung kalikuan natin. Sino gumawa nun? Tayo? Hindi. Ang Diyos ang gagawa nun. Ang Diyos, sa paraan ng Diyos gagawin. Ngayon, ako ba, hindi ba ako nagkakamali? Nagkakamali nga ako. Hindi naman kami Superman. Kahit nga si Superman, nagkakamali. Ngayon, ano ang ibig ko sabihin? Ginagamit ko yung dugo ni Kristo sa pananampalataya. Lord, patawarin mo ako, nagkamali ako. Pinatawad ba ako? Pinatawad. Ako lang ba gagamit mo? Pwede nyo ang gamitin yung dugo ni Kristo eh. Tingnan nyo, sabi ng Bible, ang kordero ng Diyos. Tama yung kanta nila. Diba? Kaya lang, minsan mali yung apply. Sabi nila, kakantay nila yun eh. Ang kordero ng Diyos na nagtatalis ng mga kasalanan. Sa kanila, nagbabawas eh. Yung kanta tama, yung apply mali. Tingnan nyo. At bakit? Tingnan, pag may tinanong ka, saan ka pupunta? Pupunta ako sa baba, magbabawas ako ng kasalanan. Tingnan mo, ayun yung kasalanan. Halimbawa, yan yung puso mo. Ayun yung kasalanan. Hindi yung kalahati, naalis. Yung kalahati, hindi. Sa Diyos iba. Sa Diyos, pagka dugo ni Kristo, nag-aalis. Nag-aalis. Diba ako, nakagawa ko ng kasalanan. Nilimot niya na nga, nakaraan ko. Sabi naman ng iba, ganito, Pastor, siguro kaya ganito ang buhay ko kasi pinarurusahan ako ng Diyos. Kasi yung kasalanan kong ginawa noon. Ngayon, ito naman ang punto ko. Na-born again ka na, pinatawag ka na ng Diyos, parurusahan ka pa ba? Hindi na nga niya alalahanin. Hindi na nga niya nilimot ko na. Paano ka naman parurusahan ng Diyos sa isang bagay na nakaraan na nilimot niya na nga? O siguro, kaya nagiging gano'n ang buhay, baka naman tamad. Hindi dahil sa kasalanan niya, no? Nakaraan. Ngayon, ano ang punto ko? Tingnan niyo, no? Yung dugo ni Kristo, pag sumampalataya ka, ngayon, pumasok ka sa pintuan ng kaligtasan. Yung kasalanan mo nung nakaraan, alis na yun. Wala na. Bago na yung puso, kaya nga born again.
Born again. Meron ba namang born again na luma pa rin yung puso? Kaya nakakita born again, luma puso. Ibig sabihin, yung puso mo muna nilinis sa kasalanan, sa dugo ni Kristo. Kaya, tignan nyo, no? Wala nang ibang paraan para ka mapatawad sa kasalanan na nakaraan. Kundi pagsampalataya. Pag sumampalataya ka kay Kristo ngayon, lahat ng kasalanan mo nakaraan, limot na niya. At yung kaligtasan, matatanggap mo ngayon, makakapasok mo. Kaya tignan nyo, wala ibang paraan. Sabi ng iba, ganito eh, mag-miyembro kayo sa amin, ha? Kailangan kong miyembro yung pangalan, saktong-sakto, Iglesia ni Kristo. Kaya minsan, sabi naman, saan mo naman nakuha yung turo na yun? Wala ka naman mababasa sa Biblia. Si Kristo nga lang nagbukas eh. Siya na nga nagbukas, nagbubukas ka ng panibago. Siya na nagbukas eh. Wala, si Kristo yung nagbukas, tatanggapin mo siya, paniwalaan mo siya, tapos magbubukas ako na sabi ko, alam niyo, mag-miyembro kayo lahat sa set namin, ligtas kayo. Ngayon, di dalawang pintuan na yung nabuksan. Dalawang pintuan na eh. Di ba sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin maliligtas. Sa kanino mang iba, wala nang kaligtasan. Ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos binigay sa Jesus. Tapos binigay niya yung kanyang katawan, dugo, umiyandog para sa kasalanan ng lahat ng tao. O di siya lang, wala nang iba. Naunawaan niyo mga kapatid, wala na. Kaya minsan nagagalit sila yung mga, talagang gano'n eh. Kailangan natin iparinig yung mali para malaman yung totoo. Parinig yung totoo para malaman yung mali. Pero hindi natin sinadyang patamaan sila. Kasi sabi ng Bible, know the truth and the truth shall set you free. Ngayon, sa kasalanan ka lang malalaya, sa lahat ng subject may katotohanan. Anong katotohanan pag pinag-uusapan kaligtasan? Siyempre, alamin natin yun. Ano bang katotohanan sa kaligtasan? Meron ba talagang langit? Meron ba talagang? Siyempre, alamin mo yun. Kesa naman, amin ka ng amin. Uy, mag-miyembro kayo ha. Pagka mag-miyembro kayo sa Lord Jesus Christ, ligtas kayo. Amen. Mali. Aamin ka eh. So, basang amen, ano may amen? Basang ayon. Mali yung sinasabi, amen ka ng amen. Dapat pag ang sinabi, tama, nasa Biblia, amen. Diba, sinabi ng pastor, ang kaligtasan, sumampalataya kay Kristo. Wala nang iba. Sabi ng Bible, sabi sa amin, amen. Doon kami, amen. Pero pag sinabi ng pastor, mag-miyembro kayo sa amin, listan niyo yung pangalan niyo. Ligtas ka, kung pumasok ka sa Lord Jesus Christ, knowing the truth. Hindi mo gano'n ang sasabihin mo, nagbubukas din ng sarili mong pintuan. Ang hirap nun eh. Alam niyo kung saan nila nakuha yung turo na yun? Sarili nilang interpretasyon yun. Alam niyo, bawal sa Biblia yun eh. Pakibasa nga. Bawal yung sariling interpretasyon. 2 Peter 3:16. Tingnan niyo, bawal yun. Yung halimbawa, pinapakahulugan mo. Halimbawa, nakabasa ka. Kumain ka ng pulot. Kumain ka. Nagka-diabetes ka tuloy eh. Kasi kinain mo sobra. Magabi, napanood natin yung pulot mokyotan, yung bubuyog, ko yun. Maganda talaga yun, nakakabuti sa katawan. Sabi ng Bible, may nakalagay, kumain ng pulot. Yung nakabasa, kumain na ng pulot. Nagka-diabetes. Kasi nga kinain niya sobra. Yung pala, pagka tinuloy niya yung basa, may nakalagay, kumain ka ng konti. Sino nag-interpret? Pag tinuloy niyo yung basa, Biblia. Ngayon, sila nag-interpret nun. Oy, pasok kayo sa amin ha. Alam nyo, pag nag-membro kayo ng church namin, lalo na sa mismong pangalang Iglesia ni Cristo, ligtas kayo. Kasi pagka hindi Iglesia ni Cristo, pinasukan mo. Pero mo yun, lahat ng hindi papasok sa kanila, hindi ligtas. Kaya nga nagkakaroon ng debate. Kasi nga may maling turo. Yung naririnig nila yun, nagagalit sila. Didepensa naman nila yung mali nilang turo. Dipensa ka na lang yan. Ganun yun. Pero hindi ibig sabihin, pinagtatalunan yung salita ng Diyos. Kasi alam nyo, ang pagtatalo, nangyayari yan, kasi nga may maling turo.
Siyempre, ikaw yung mga miyembro mo. Sabi ni Cristo, dalawa sa John 10:9, alam niyo sa John 10:9, pag tinuloy niya sa John 10:11, ganito sabi ni Cristo, ako ang mabuting pastor. Binibigay ko ang aking buhay para sa tupa. Si Cristo daw mabuting pastor. Ano ba trabaho ng mabuting pastor? Siyempre, babantayan mo yung mga tupa mo. Pagka nakakakain ng lason, kung hindi binabantayan tupa mo, nakakakain na ng lason, ay ang ganda na, sige kainin mo, hanggang mamatay ka, bahala ka sa buhay mo, basta ako, patakulin mo ako ha. Bigay mo lahat ng kahit mo sa akin, at lahat mo, ano mo, bahala ka sa buhay mo, kung malasong ka. Pagka ganun yung pastor nyo, upahang pastor yun. Hindi mabuting pastor yun. Ang mabuting pastor, pagka nakita niya yung mga miyembro, nakita niya yung dating hindi naglalasing, at biglang naglasing, ito tuwid mo yun. Hindi yun, okay lang yan. Lasing lang, yung gusto mo, basta yung size mo sa akin ha. Paano yun? Ano ibig ko sabihin? Kaya minsan alam nyo, hindi naman tayo nakikipagtalo. Kundi, binabantayan kasi natin yung mga tupa para hindi sila maligaw. Yun yung mabuting pastor, bibigyan niya yung kanyang buhay para sa tupa. Pagka narinig siya yung maling turo, itatama yung pastor yun. Kagaya nga nito, naririnig natin, ang pintuan daw ng kaligtasan, magmiyembro ka sa pangalang Iglesia ni Cristo. Pagka hindi pangalang Iglesia ni Cristo, paglabas doon, hindi ka naligtas. Kagaya natin, hindi tayo nakamiyembro sa kanila. Lahat tayo dito, hindi tayo ligtas. Ngayon, tanungin natin ang Biblia dyan, di ba? Ano ba sabi ng Biblia? Talaga bang pag di ako nag-miyembro doon, hindi ako maliligtas? May pintuan ng kaligtasan. Ituro nga sa atin. Revelation 37. May pintuan, minuksan. Tapos ano yung pintuan? Pintuan ng kaligtasan. Paano pagpasok? Sampalataya. Paano ginawa yung pagbukas ng kaligtasan? Inandog ni Cristo yung kanyang katawan. Ngayon ba bukas yun? Pintuan ng kaligtasan. Open nyo. Pero isang araw magsasara yan. At magsasara yan, pagka yan ay hindi ka pumasok. Yun lang yun. Tao mismo ang magsasara. Huwag natin. Punta tayo doon sa pintuan ng paglilingkod. Dito tayo para narinig ng mga kapatiran natin. Pintuan ng paglilingkod. Alam niyo po sa Bible, may pinanggit po sa Bible na isang pinto. Natin sa 1 Corinthians 16:9. Ito po sabi, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Kaya sabi ni Pablo, merong pintuan na malaki na binuksan. Alam niyo kung ano po yung isang pintuan na binuksan ni Jesus? No, na hindi may sasara ng sinuman. Yung pintuan ng Paglilingkod. Yun. Yung pintuan po ng paglilingkod ay binuksan po yan ni Cristo. Ngayon, sabi ni Pablo, may pintuang malaki, may pintuang maliit. Ngayon, yung pintuang malaki, yung po yung mga apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Yan yung mga pintuang malaki. Tapos yung mga pintuang maliit, ito po yung prayer ministry, music ministry, usher. Isa may makikita kayo sa church, di po ba merong sumasalubong. Yun. Kagano siya, yung nakaabang siya doon sa may pinto. Yan po ay, meron pong dalawang pintuan sa Bible, no? Na paglilingkod. Pintuang malaki at pintuang maliit. Yun. Sabi ni Pablo, nabuksan sa akin ang pintuang malaki. Alam mo naman si Pablo, apostle yun. Si Pablo naging prophet. Si Pablo naging pastor. Si Pablo naging teacher. Si Pablo naging apostol. Kaya sabi niya, nabuksan sa akin ang pintuang malaki. Ngayon, yun po yung mga pintuang malaki. At sa Ephesians 4:11 po yun. Ephesians 4:11, sabi niya dyan, pinagkalooban niya ang mga iba
na maging apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Yun po yung mga pintuang malalaki. Ngayon, ganito po yun. May pintuang ding maliliit. Ano naman yung pintuang maliliit? Ang pintuang maliliit, nakikita niyo po yan sa Roma 12. Sa Roma 12, verse na ba yun? Roma 12, para makita niyo po yung, yun, sabi niya dito sa Roma 12, 6, no? 6 hanggang 8. Yun, ang makikita niyo dyan, sa Roma 12, may mga pintuang maliliit. Meron din pintuang malaki dyan. Roma hanggang, hindi ko na nakikita, 6, 8. Yun, Roma 12, verse 6 hanggang 8. Ano yung pintuang maliit? Alam niyo yung pintuang maliit? Yung Asher Ministry. Alam niyo yung Asher Ministry? Yung nag-aabang minsan, pagka napunta kayo diba sa mga malalaking church, o kahit hindi po karaniwang church lang na malaki, pangkaraniwan lang, may nakaabang doon sa pinto. Siya yung kumakamay, siya yung nakangiti. Yan po ang mga pinto ang maliliit. Music ministry, pinto ang maliit yan, ang paglilingkod. Bawa, tutugtog ka, no? Nagigitara ka, maawit ka. Ang tawag po sa Biblia yan ay music ministry. Ang music ministry ay isang pinto ang maliit na paglilingkod. Tapos ano pa? Prayer ministry. Oh, may nananalangin para sa pastor. May nananalangin para sa ibang tao. Hindi mo alam, nananalangin siya para sa iyo. Ministry po yun. Gawain po yun. Paglilingkod yun. Ngayon, kahit hindi mo nakikita sa loob siya ng bahay, hindi mo alam, nagpe-pray siya para sa iyo. Ministry po yun. Ano pa? Cleaning ministry. Kagaya kanina, dito may naghanda po dito. May nagwalis. May nagbuhat ng bangko. May nagayos. Yan po ay ministry. Ano pa? Yung pagbibigay. Sa Bible, sa Roma 12, verse 6 hanggang 8, ang pagbibigay, nakakapag. Ministry po yun, paglilingkod po yun. Ang tawag po ng Bible dyan ay mga pintuang maliit na binuksan ni Kristo. Ngayon, baka sabihin nyo ganito, Pastor, ang tinitignan po ng Diyos dito, yung katapatan mo doon sa ministry, hindi po yung pangalang pastor. Diba, ako pastor, hindi naman ako tapat sa Diyos. Wala ako reward. Niloloko ko yung mga miyembro, wala ako reward. Hindi naman ibig sabihin, pastor, malaki reward. No? Ay, apostol, malaki reward. Kasi may reward po yan. Pagka ito ay naglingkod, dahil sa Biblia, may reward ka sa Diyos. Meron kang tatanggaping gantimpala. Hindi po nawawalan ng kapuluhan yun, yung ginagawa mong paglilingkod. Halimbawa, naglilinis ka sa church, hindi ginagawa mo na may katapatan yon, ginawa mo yun sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng reward. Halimbawa, naahabag ka, may tinulungan ka, nagbigay ka para sa Kanya, paglilingkod yun. O, nagbibigay ka sa church, paglilingkod yun. Sabi ng Bible. Kaya, ngayon, yung katapatan po, yun po ang tinitignan ng Diyos. Hindi po yung pangalang apostol. Hindi po yung, ay, pastor siya, malaki reward. Ay, yung cleaning, maliit lang reward. Hindi po ganun yun. Sa Biblia, ang tinitignan po ng Diyos, yung faithfulness ng bawat isa. Yung katapatan ng tao, paano mo ba ginawa? Ang sabi ng Bible, lahat daw ng gawin mo sa Diyos, huwag sa tao. Pangalawa na sa tao. Colossians 3:23. Sabi niya, gawin mo lahat, sabi niya, sa Diyos. Kasi, pag sa tao, mabibigo po tayo. Colossians 3:23. Ano mang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Sabi niya, ano man daw ang inyong ginagawa, halimbawa, ano ba yung pintuan ng kaligtasan, ano ba yung pintuan ng paglilingkod, binuksan sa iyo ng Lord. Naglilinis ba? No? Nagbibigay ba? Ano ba? Asher ba?
Umaawit ba? Tumutugtog ba? Nag-MC ba? Ano man yung pintuan na maliit na binuksan na yon ng Lord, eh gawin mo yon sa Lord. Huwag mong gawin sa tao yon. Huwag mong gawin sa tao. Kasi pag ginawa mo yun sa tao, baka nawala lang sa tao, sa Diyos una. Bakit? Kasi kahit minsan wala yung mga kasama mo, gagawin mo. Kahit minsan wala yung pastor, gagawin mo. Hindi naman dahil, andyan si pastor, kaya ako masipag. Kasi nga, parang sa mga nagtatrabaho, kapag ka ang pusa, wala, naglalaro ang daga. Diba? Eh dapat, kahit dapat mong ginawa yun, wala yung amo mo. Kasi nga, sa Diyos mo ginagawa eh. Pagdating ng araw, ipopromote ka ng Diyos. Bakit? Kasi nga, hindi mo yung ginawa sa amo mo. Kahit wala yung amo mo, ginawa mong may katapatan, promote ka ng Diyos. Mamaya may testimony tayo para dyan. Kasi may announcement tayo ng pera. Mamaya, pag tapat kayo naglingkod sa Diyos, ipopromote kayo ng Diyos. Tapos magtitiwala yung tao sa inyo. Pupromote kayo ng Diyos. Kaya gawin mo yun. Kasi pag ginawa mo yun sa tao, minsan ng tao, hindi mo talaga mabibigyan ng kaluguran. Diba? O, pag nagluto ka ng spaghetti, pinagpagmura mo, madaling araw ka nagising at biglang narinig mo, hindi masarap. Sasaktan ka. Kasi nga, sa tao mo ginawa, eh gawin mo na lang sa Diyos. Magamat minsan talagang masakit. Ngayon na ako, kagaya ko, hindi mo ginagawa ito sa tao. Pangalawa sa tao, una sa Diyos. Kasi minsan makakarinig ka sa tao, kagaya na kala, nakarinig niya ako, sabi ni Sister. Pastor, sabi mo raw, sabi nga kay Sister, may nagbalita. Wala bang pangalan to, hindi chismis to ha. Ito may pangalan, chismis. Wala pangalan. Pastor, ba't sabi mo ganito? Sabi mo raw sa kanya, pagkakain na lang ako, uwi na daw ako agad. Wala akong kumbreg ng sinabi. Kaya sabi ko kay Sister, ayaw ka lang padalawin mo, hayaan mo na siya. Eh, isa yung mga, alam niyo yung mga naririnig nyo dyan sa mga kapit-bahay nyo. Huwag nyo ang intindihin yun. Gawin nyo sa Lord kung ano yung makakabuti. Kung dadalo ka, hayaan nyo sila. Sabi, dalo yan, mapupunta yan sa marupog dyan sa langit, hayaan nyo sila. Kaya, anong punto ko? Gawin niyo sa Lord. Huwag niyo gawin sa tao. Sabi niya, ano man ang ginagawa mo. Diba, pupunta ka dito sa tent. Hindi naman si pastor ang pupuntahan mo. Hindi naman pupunta ako dahil kay brother. At pupunta ako, pastor kalalakihan. Pupunta ako dahil kay sister. Yan, dapat yung motive. Pagka pumunta na tayo, pupunta ako kasi dahil kay Lord. Ano man sabihin ng tao sa'yo, ano man church niya, hindi naman, really. Ano sila? Gawin natin kung ano yung sa Diyos. Ako, hindi ko iintindi yun eh. Kasi ang maturity, love. Mabukas sa love. Ano man sabihin ng tao, bahala ka, ano sabihin mo sa akin? Basta ako, hindi kita anuhin. Ano lang yun? Love. Sabi niya, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pagka lumalago na yung love mo, hindi mo naintindihin yung sinasabi ng ibang tao, kahit na masakit. Hindi mo naintindihin yun. No? Kasi pagka inintindi mo pa yun, pati ikaw maapektuhan. Magagalit ka rin. Siya rin, galit. O kaya siya naman masaya, ikaw galit, lugi ka. Maganda, ayaw mo siya galit, ikaw masaya. Pastor, hindi ako mapatawad. Kaya mo siya kung di ka patawarin, basta ikaw, pinatawad mo siya. Ganun yun. Ganun yung sikreto ng Biblia. Sabi nga, ibigin mo ang kaaway. Kasi nga, pagka inibig mo yung kaaway, hindi ka mamumblema. Ang gusto ng Diyos, huwag ka mamumblema. Maganda yung puso mo, mapagpatawad. Kaya, ngayon, dahil sa pagpapatawad mo, natutong umibig yung pinatawad mo, di dalawa kayong panalo. Pero kung pareho kayo magbabangayan, dalawa kayong talo. Talo kayo pareho. Kaya ano ibig ko sabihin? Ano man ang marinig ninyo dyan? Ano man yung marinig nyo patungkol doon sa serbisyo, paglilingkod na binuksan ng Panginoon sa inyo, hayaan nyo na, sa Diyos nyo na lang gawin. Sabi ng Bible, Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa Panginoon at wag sa tao.
Kasi may tinatawag na eye service eh. Ang eye service kasi, pag nandyan yung amo, masipag. Pag wala yung amo, diba? Parang sa munisipyo. Wala yung mayor eh. Kaya parehong makeup ni sister eh. Ang hali na, galing pa ng probinsya yung tao, nakapila ron eh. Tapos yung diba ganon sa munisipyo. Dati meron kaming moral recovery sa munisipyo ron eh. Sa Tarlac eh. Kami naman yung mga ginagawa ng mga nandun sa loob, gusto magtrabaho. Dahil wala nga nagbabantay, saan sila nagpupunta. Ano ibig sabihin? Pero pag sa Diyos natin ginawa, pag naging tapat ka, ipopromote ka ng Diyos. Kaya ang tinitignan ng Diyos doon, yung katapatan mo doon sa paglilingkod mo, kahit nasa pintong ang malaki ka ng gawain o pintuan ng maliit ng gawain. Ngayon, ano yun? Apostol, pastor, malalaking pintuan ng paglilingkod, evangelist, tapos usher, magbibigay, nakahabag ka. Ngayon, hanapin nyo saan kayo doon. Huwag kayong papasok doon sa hindi nyo, Kailangan, bawa, talagang, pagkakain mo na sa pintuang malaki. Bawa, talagang may tawag ka sa puso mo, magpastor. Di magpastor ka. Pero huwag yung huwag yung hindi ka naman tinatawag, tapos magpapastor ka. Kaya, kung talagang tinatawag ka, tinawag ka, magpastor, nasa puso mo, alam mo yun. Ngayon, simulan mo sa maliliit na gawain ng paglilingkod. Kagaya ko po nung, bago ako naging pastor, nag-aayos ako ng silya. Kami ni Mrs. noon, nagwawalis kami sa church. Hindi pa ako pastor noon. Tapos punas-punas ng mga upuan. Tapos yung mga member, hindi pa natuturuan, kaya hindi pa sila naglilinis. Ako pa yung maglilinis. Nung naging pastor ako pa yung naglilinis, ako pa yung nagwawalis. Wala pa yung mga membro, hindi pa natuturuan. Pero nung nakita ko, laging ako na. Kasi ako na yung MC. Ako pa yung gitarista. Ako pa yung aawit. Ako pa yung... siguro, 1 year, wala na kayong pastor. Kasi patay na. Sa lahat eh. Siya nagliligpit. Siya nagliligpit. Siya nag-aayos. Siya nagbubuhat. Abangan nyo, 1 taon yung pastor nyo, patay na. Patay na. Patay na yun. Kasi nga, pagod na eh. Ngayon, kahit naman siguro konti tayo, salamat sa Diyos dahil may mga pintuang binuksan na para sa inyo. Hanapin yun. Andun ka ba sa paglilinis muna? Linis muna. Andun ka ba sa pagbubuhat? Kasi mahirap naman kung, alam mo sa puso mo, pastor ka, calling mo. Pagka baka namin pag inutusan ka inutusan mo ko, pastor ako. Kasi, maliliit na gawain, ayaw nila eh. Dali na po, gusto malalaki. Siyempre, magsisimula ka muna sa pintuang maliit. Na binuksan ang paglilingkod. At saka, Diyos mo promote ka, papasok ka doon sa pintuang malalaki ng paglilingkod. Hindi naman yung, kasi nga minsan, tanungin mo sila, anong ginagawa mo sa church? Asher lang. Pero pagka tinanong, ano ka sa church? Pastor. Pastor ako. Kaya nakatingalasin yung ibang pastor, kaya hirap lapitan eh. Pastor, malapitan, nakatingala eh. Kahit na alam mong recalling ng pastor, kung gawin mo yung... Kaya ako minsan, di ba, nagbubuhat ako kahit pa paano. Yung 4 years. Kaya minsan yun, di ba, nag-aral ng Bible School. Maganda yun, mag-aral ng Bible School. Pero hindi ibig sabihin, pastor ka na. O kaya naman, nag-aral ka ng Bible School, preparasyon mo para sa pagpapastor. Pero hindi naman yung, kasi maraming graduate ng pastor na experience ko eh. Pag nilagay mo sa paglilinis, ay, ba't paglilinis? Pagtuturo muna, paturuin mo muna. Ganun muna kagad ang gusto eh. Kaya minsan maraming nagagalit ng miyembro. Ako, may mga miyembro ko no, puro college sila. Mga teacher pa. Mga miyembro ko sa Tarlac, minsan, graduate ng college, teacher, gagaling mag-English. Minsan, gusto nila magturo muna, lalapit.
gusto ko magturo sa mga bata sa kabataan. Mahiya ka naman, minsan pagka sinabi mo ba, ma-open. Para lang din, sige, turo ka. Kaso ang problema, lumalaki naman ang mga ulo. Malaki ang ulo. Kasi nga, nagsimula sila doon sa malaki agad. Kasi nga, pagka inutusan mo na, oy, ating kayo ng prayer ministry ayaw magsipuntahan. Gusto nila magturo lang. Tingin ko, gusto nila magturo lang. Buksan mo ito. Gusto nila magturo lang. Ayaw nila yung pagka sinabi mo, uy, mag-pray tayo. Kaya ang punto ko. Tingnan nyo, minsan, pagka nandun sila sa pinto ang malalaki, lumalaki ulo. Kaya dapat, hanapin muna natin, punta tayo doon sa pinto ang maliliit. Hanapin natin. Kung may calling ka magpastor, okay yun, maganda yun. Pero habang di ka pa nagpapastor, kasi bagamat may calling ka magpastor, hindi naman overnight, pastor ka na agad. O bukas, pastor ka na. May tawag ako sa puso ko. Tama yun, may tawag ka. Pero ibig sabihin, magdamag ka na pastor. May preparasyon doon. May preparasyon doon, hanapin mo muna yung maliliit sa pintuan. Kaya yung mga kabataan natin, balang araw, malay nyo, pagdating ng panahon, mayroong magpastor sa inyo. Pero nagdaan mo yung pintuang malalaki at pintuang maliit. Kaya, yun ngayon, itong point. Asan ba ako? Sa paglilingkod, andun ba ako sa pintuang maliit? Andun ba ako sa pintuang malalaki? Ngayon, hanapin ninyo. Pag nahanap ninyo, gawin ninyo yun. Ngayon, pag ginawa niyo yun, ang Diyos ang magre-reward sa atin. Kahit na maliit lang yung ginagawa mong trabaho, pag ginawa mo na may katapat, kaya, ito ba tayo? Gusto ko pong isigit yung kasi marami kasi pintuan yan pintuang paglilingkod, kinukusan ni Jesus. Hindi mo isasara ng sino man yung pintuan ng paglilingkod. Kung talagang tinawag ka ng pastor, walang makapagsasara yan. Kasi, kaloob ko yan. Lalabas at lalabas yan. Ang pagpapastor ay calling. Hindi siya tinapik, hindi siya tinulak. Pastor ka na, ha? Tinapik ayaw. Magpastor ka na! Tinulak. Ayun. Napasama, namatay, namaga. Kasi pumasok doon sa kaloob na hindi niya kaloob. Huwag niyong pipilitin ng tao doon na pumasok doon sa kaloob na hindi niya pumasok kayo doon sa pintuan na alam niyong talagang nasa kayo na doon. Alam mo, sa puso mo, may calling ka. Lalabas yun. Hindi kailangan ipilit sa tao yun. Kaya minsan, naririnig ko, may pinag-aral, Bible school, 1 linggo lang, hindi nakatagal. Kami nun, nung nag-aral kami, ang dami. Kasi babalansin, ganito po yan Hindi na ibig sabihin, pag nag-aral ka ng Bible school, may pastor na. Kaya nga yung kaklase ko, lungkot na lungkot Sabi niya, kala ko, pagka nakagraduate na ako, pastor na. Sabi ng teacher namin, kayo pagka nakagraduate na kayo, hindi naman kayo po nakagraduate na yung pastor na. Preparasyon lang ito sa inyong pagpapastor. Kaya, ibig sabihin, tawag yan, calling yan, lalabas at lalabas yan. Hanapin nyo kung saan kayo. Kung may calling kayo magpastor, simulan nyo muna sa maliit na pintuan ng paglilingkod. Pagka gumawa na kayo doon, pagka makita ng Diyos yung katapatan niya, tingnan nyo, ilalagay kayo sa mataas na promotion. Kahit sa natural, di po ba, Sa natural, wala ka namang aakyat ang hagdan na magmumula ka pataas pababa. Ang hagdan ay nagmumula sa pag-akyat mo sa unang baitang, pangalawang baitang, hanggang ganon din sa pagtatrabaho sa natural. Pupunta ka sa opisina, kahit na graduate ka, kahit na nakagraduate ka pa, hindi naman kagad boss ka. Kundi
dadaan ka muna talaga sa mababang tungkulin. Tapos pag nakita ka ng amo mo na masipag, matapat, ginawa mo lahat yun, ipopromote ka. Kaya Diyos po yung nag-promote. Dahil sa katapatan na nakita, Diyos po. Kaya Diyos yung maglalagay. Lalagay ka ng Diyos kasi nga doon sa katapatan na ginawa. Ngayon, singit ko lang po yung ano. Kasi dito, may pintuang binuksan. May hindi may sasara ng sinuman. Lagyan ko lang po kayo ng isang turo, yung pintuang sinasara na hindi naman mabubuksan ng sinuman. Alam niyo, isang pintuan na magugulat kayo sa Biblia na sinara ng Panginoon, hindi tao nagsara, yung pintuan ng arko. Pag binasa niyo sa Biblia, yung pintuan ng arko, dito tayo sa negative side. Kasi dito tayo kanina sa positive side binuksan. Diba, Jesus? Pero hindi may sasara ng sinuman. Doon naman tayo sa negative side. Sinara ni Jesus na hindi may ibubukas ng sinuman. Alam niyo, sa Bible, mapapansin niyo dito, ang nagsara ng arko, hindi si Noah. Kasi baka akala niyo, si Noah nagsara ng pintuan ng arko, hindi. Genesis 6:17. Tingnan natin. Genesis 6. Yung, basahin natin dito sa 13 ha. Basahin natin. Pero yung isa na lang sana yung maluto. Kasi kung mapapansin niyo po dito, ito sa 7:16, Genesis 7 verse 16, ito po, sabi niya, at ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae, ng lahat na laman, gaya ng umiutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. Sino nagkulong? Panginoon. Sa English, pakibasa nga. Sa English mo, Sister Mike. Sa English, Bible mo. Ang nakalagay po dyan ay pakibasa. Sa English po ay si Lord po ang nagsara ng pintuan ng arko. Kaya doon kanina, pinag-usapan natin, mga pintuang binuksan ni Jesus na hindi may sasara ng sinuman. Pero meron din pintuang sinara na hindi mabubuksan ng sinuman. At isa nga doon sa pintuan na sinara ay yung pintuan ng arko. Sa Genesis 7:16. Sige pa basa. Sa English. Genesis verse 7, chapter 7 verse 16. The animals going in were male and female of every living thing, as God has commanded Noah. Then the Lord shut him in. Tingnan mo, sino nagsara? Noah? Hindi si Noah nagsara noon. Kasi alam niyo kung bakit. Pag si Noah kasi ang magsasara noon, pwede niyang buksan. Kasi nga, sabi ng Bible, Revelation 3:7, may mga pintuang isasara na hindi may bubukas ng sinuman. At may mga pintuang bubuksan at di may sasara ng sinuman. Kaya, ang nagsara talaga ng pintuan ng arko, kasi alam na kung bakit, pag simulang tumaas kasi ang tubig, aabot siya, kasi baha buong mundo yun buong mundo yun. Hindi naman yun isang lugar lang. Kasi kung isang lugar lang, ang sana, sinabi ng Panginoon ganito kay Noah, Noah, punta ka na lang doon sa monumento dahil babaha sa bibig. Diba? Ganun dapat yung gagawin Noah, malayo-layo, punta ka sa Quiapo, babaha kasi sa bibig. Malayo. Ano mas malayo-layo? Kaso nga hindi ganun ang sinabi. Ang sinabi, gumawa siya ng arko. At tiyak na sinabi ng Lord na yung arko na yun, lagyan mo ng pintuan, sabi nga. Yun, lagyan mo ng pintuan. Kaya talagang espesipikadong sinigurado ng Lord, siniyak niya, sinabi niya, yung arkong gagawin mo, lagyan mo ng pintuan. Sinanggit po yan sa Biblia. Kaya, yung pintuan ng arko, kasi nga buong mundo po yung pagbaha nun.
Hindi po yun isang lugar lang. Kaya ako po yung pinagawa ko. Ngayon, ito yung tipan ng Diyos sa kanya na lululan doon yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak at yung mga asawa ng kanyang mga anak. Walo lang sila. 8. Si Noah, yung kanyang 3 anak, yung asawa niya, tapos yung asawa ng kanyang anak 3. Tigit-tigit sila. 8 lang sila. Ngayon, yun yung tipan. Maligtas sila. Tapos sabi ng Lord sa kanya, sige, pati mga hayop, isang pares, lalagay mo dun sa isang pares. Ngayon, nilulan yun. Alam nyo, patunayan, yung mga tao nun, binigyan ng pagkakataon ng maligtas. Kasi alam na kung bakit. Sabi ng Bible, tinawag si Noah na mangangaral. Righteous preacher. Tinawag siya. Maalala ko, sa 2 Peter 2, tingnan natin. Kasi nangaral na sila Noah nun eh. Ang sinayang ng mga tao ay yung pagkakataon. Ayun, sa 2.5, 2 Peter 2.5, sabi niya ganito, at ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Tatapos iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang pitupa nung dalhin ang pagkagunaw ng sanlibutan sa masasama. Tingnan nyo, no? Ng masasama. Tingnan nyo, anong tawag kay Noe? Tagapangaral. Kaya nga, kung habang ginagawa yung arko, no? Yun nga, parang panahon natin ngayon, siguro, kasi siguro nun, hindi naman umuulan, hindi mawagod yun. Tapos gumawa siya ng ganong arko, kaya sinasabi ko rin ng mga tao, si Raul at si Noah, yun nga, so, gagawa ka ng arko, hindi naman baba, hindi naman umuulan. Pero habang hindi nangyayari yun, nangangaral siya. Kaya binigyan ng pagkakataon yung mga tao noon na makapasok doon sa pintuan ng arko. Yun. Binibigyan sila ng pagkakataon kasi tinawag si Noah ang tagapangaral ng katwiran. Nangangaral siya. Eh, walang pumapasok. Wala. Kasi katunayan, wala lang nga yun naligtas eh. Walang pumasok. Yun. Parang ngayon, kagaya kanina, yung pintuan ng kaligtasan, bukas, nangangaral si Pastor, ayaw nila pumasok. Napansin niyo yung pagkakahambing? Magkakahalin tulad ng pintuan. Kasi yung pintuan ng arko, inilalarawan, kaligtasan ng pamilya ni Noah sa galit ng Diyos doon sa masasama. Kasi pag sinara yun, kaligtasan ng 8 pamilya. Pero pagka sarado naman yun, katol para doon sa mga nasa labas. Yun yung nilalarawan. Ganun din eh. Diba? Pintuan ng kaligtasan, symbolic sa pintuan ng arko. Bukas yung pintuan ng kaligtasan, ayaw mong pumasok, hindi ka malilig. Ngayon, yung mga ayaw pumasok, maiiwan, di sila malilig. Pero tayo na pumasok, malilig ka. Ganun din yun. Yun yung inilalarawan nun. Ngayon, tignan nyo. Siyempre, pagka nag-umpisa ang ulan, umpisa yung baha, tataas siguro yun. Tataas yun. Dahil lumutang eh. Ngayon, maaaring tataas siya hanggang lagpas ng bahay. Sa palagay nyo, yung masasamang tao nun, walang ginawa nung tumaas yun. Ha? Siyempre, ikaw ba naman? Siguro, isa-save mo yung buhay mo, di ba? Kahit na alam mo din naman, ang labanan sa mundong ito, ang tao pagka talagang gusto niyang mabuhay, gagawin niya lahat ng paraan niya. Nung makita kaya nilang tumaas na yung baha hanggang lagpas ng bahay, hanggang lagpas ng puno, wala kaya silang ginawang paraan? Alam nyo, pwede yan, umakyat sila doon. Kaya lang, tignan nyo, hindi sila makapasok. Alam nyo kung bakit? Sino kasi nagsara? Panginoon. Hindi si Lord, hindi tao nagsara noon.
Hindi nila mabuksan. Kaya sabi ng Bible, Genesis 7:16, the Lord shut the door. Siya nagsara, hindi si Noah. Bukod doon sa masasamang tao, wala bang kamag-anak si Noah? Wala bang kaibigan si Noah? Pamilya na lang, ililigtas na. Hindi ba kayo makonsensya? Ikaw si Noah. Nakikita mong sumisigaw sa labas yung mga kamag-anak mo, yung kaibigan mo, yung kapatid mo. Noah, Noah, buksan mo kami! Pero anong punto? Kasi nga, ang punto, hindi si Noah ang nagsara. Kaya hindi niya mabuksan. Kasi ikaw ba naman, yung mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, nagsisigaw, Noah, buksan mo naman yung pintuan! Noah! Kaya hindi mabuksan. Kasi kung ito lang magbubukas ay magsasara nun, ako ba, sara ko yung pinto, pag nakita ko siguro, sisigawan na yung mga tao, makamag-anak mo, kaibigan mo, nakikita mo si Noy-Noy doon, si Noy-Noy, sample lang, kasi ako yung si Noy-Noy sa akin, sample lang, si Noy-Noy, hindi ka may iwan. Pag mo kaibigan mo, si Danny pala ko, no? Ayan ko na. Hindi ka ba makonsensya, no? Siyempre, buksan mo na lang para maligtas sila yung nagsisigaw. Ang dami nun. Pero, ang punto nga, bakit hindi si Noah? Hindi niya mabuksan. Kasi nga, hindi si Noah talaga ang nagsara. Ang nagsara nun ay si Lord. Hindi nga mabuksan. Tama yung sabi ng Revelation 3:7. Na may pinto ang isasara. Pansinin niyo yung 10 virgin. Yung 10 virgin, yun, pintuan ng pagkakataon. Singit ko na para natin. Yung pintuan ng pagkakataon. Kaya kailangan maging handa tayo. Di ba yung 10 virgin, pintuan ng arko, tapusin ko muna, no? Nung isara yun, pintuan ng kaligtasan para sa pamilya ni Noah. Pero, nung isa na yun, pintuan naman ng hatol para doon sa mga masasamang tao. Kaya, yung pintuan ng arko na sinara ng Panginoon, protection yun sa pamilya ni Noah. Naligtas sila. Pero yung mga naiwan, niligtas sila ng Diyos sa pintuan ng puot o pintuan ng hatol. Tapos, dito sila ngayon, yung mga naiwan, pintuan ng hatol. Yun yung inilalarawan po ng pintuan ng hatol. Ngayon, may symbolic to sa spiritual, pintuan ng kaligtasan. Pag hindi kayo pumasok, may iwan. Yung pintuan ng pagkakataon, binanggit ito sa Matthew 25. Yung 10 virgin, alam niyo ang parable. Ang parable, wala kang pwedeng idagdag na turo o i-inventohin mo yung parable na dadagdagan mo ng, magdadagdag ka ng ibang aral. Aral na moral o spiritual. Ang gusto lang ipaiwatig ng 10 virgins, kasi yung 10 virgins, yung 10 po doon, pareho silang binigyan ng pagkakataon na sasalubungin nila yung bridegroom. Si Jesus Christ yun. Ngayon, doon sa 10 na yun, yung 10 virgin na yun, na dalaga, 10 dalaga, puro sila merong lampara na may hawak, may langis. May lampara, may langis. Ngayon, pag sumigaw yung pakakak na sinabi, darating ang Panginoon. Dadating yung Panginoon, yun, sasalubungin itong 10 virgin, itong punggalala. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Ang parable, parang katulad siya, ang karyan ng Diyos, parang katulad ng kinakasal. Na dito, sa kwento na to, ang talagang pinahihiwatig lang, maging handa. Yung 5 hindi handa. Oo, maging ready ka kapag dating ng Panginoon. Nami ako sasabihin kung paano. Pero dito, punto, yung 5, may lampara. Na may handa. Tapos, meron silang mga extra langis. Pero yung 5, wala. Kaya nung dumating ang Panginoon, itong 5, nakapasok. Pero yung 5, umalis muna. Umalis yun yung kwento doon sa parable. Umalis muna.
kumuha sila, bumili sila ng langis para ilagay nila doon sa kanilang langis. Eh nung bumalik sila, alam niyo sabi ng Bible, sarado na. Matthew 25. Sarado na. Ngayon, sarado na. Matthew 25, verse 6. Tingnan natin. Yun, sabi niya ito, tatapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. At narito ang kasintaang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsibangon lahat ang mga dalagang yaon, pinagigil ang kanilang mga ilawan at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatayan sa aming ilawan. Sa tapat nagsisagot ang matatalino, nagsabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo na nagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang, ito na, verse 10, samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, dumating ang kasintaang lalaki at ang mga naanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan, inilapat ang pintuan. Sarado na. Nilapat eh. Kaya dito, alam nyo, ang kaharian ng Diyos, tinulat sa kasalan. Yung kasintaang lalaki, si Jesus Christ yun. Yung 10 birhen, nilalarawan nun, tayo yun. Maging handa daw tayo na salubungin ng Panginoon. Ngayon, pag hindi ka handang salubungin ng Panginoon, pagdating na, isasara yun. Kasi kagaya nga nung 10 virgins, yung 5 ready. Yung 5 hindi. Dahil nung nawala silang langis, wala silang langis, nahingi sila. Sabi, bumili kayo. Bumili sila, hindi sila handa eh. Bumili sila, pagbalik nila, sabi ng Bible, sinara na yung pintuan. Alam niyo, hindi na bubuksan nun. Kahit pumatok pa sila. Hindi na. Sabi niya, ito eh, pagkatapos nagsirating naman ang ibang dalaga, nagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Tatapat sumagot siya, sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magpuwet kayo sapagkat din niyo nalalaman ang araw niyang waras. Kaya tingnan niyo, sarado. Kaya isa lang yung pinahihiwatig ng parable. Huwag tayo mag-iimbento doon o magdadagdag ka ng kung ano-anong inventong na ang gusto lang yung parating sa atin dito ng Panginoon, maging ready. So, tanong, paano ako, Pastor, magiging ready? Ang pagiging ready, kailangan tayong ma-born again. Tanggapin natin si Kristo, sa natin na ating puso, ma-born again. Tapos, lumakad tayo na may pakikisama sa Diyos at lumakad tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Pag ginawa natin nun, ready tayo. Kaya kailangan lagi kang may pakikisama sa Diyos. Fellowship, ganito, handa ka. Lagi kang handa. Huwag yung pakarami ang agap lang ka ng Panginoon. Andun ka sa kalibutan. Kailangan pagdating ng Panginoon, nandito tayo sa pakikisama sa Diyos. Nandito tayo. Paano ba tayo makikisama sa Diyos? Yung nakikinig tayo ng Kanyang salita. Lumalakad tayo sa Kanyang salita. Yun yung pagiging handa. Ngayon, kagaya na nung labi, yung 10, yung 5 hindi handa, hindi lapag prinsipyo. Ano nawala? Pintuan ng pagkakataon. Diba, sa natural, sayang, dito pa pinasok. Kung pinasok yun, siguro ngayon, mayaman na. Sinayang mo yung pintuan ng pagkakataon. Diba sa natural, meron ganyan, nasa huli yung pag-isisi, pagka matanda na, sayang, hindi ko itong ginawa noon. Sana, ginawa ko na. Hindi tayo na naging buhay ko. Ibig sabihin sa natural, may mga pintuan ng pagkakataon na nasasarad. Sa spiritual, ganun din. Meron din pintuan ng pagkakataon na pagka sinara, hindi nyo na yun mabubuksan. Hindi nyo na yun mabubuksan. Kaya kailangan, ano dapat gawin para di tayo maiwan, di tayo mapagsarahan, maging handa, maging. Yun.
Magandang umaga sa inyo lahat. At ano po, naintindihan natin, no? Pintuan ng arko, sinara